ba pinag-initan si Marilyn? Eh, niligtas pa nga niya si Darlene eh. Kung merong may kasalanan dito, eto yun. Dahil sa'yo, nadisgrasya si Marilyn. Gumawa ka na ng resignation letter at ibigay mo dyan sa Ma'am Giselle mo. Hindi ka na magtatrabaho sa resort. Gusto kong mag-resign ka na. Wala naman akong choice, di ba? Kundi sundin si Inay. Kahit mabigat sa loob ko, magre-resign ako sa trabaho. Isa ako sa malulungkot kapag umalis ka na. Hindi mo lang alam, isa ka sa mga dahilan kung bakit excited akong pumasok araw-araw. Mamimiss kita dito sa resort. Tatalawin ko kayo dito. Promise yan. Sige, promise mo yan. Nay! Saan daw po siya pupunta? Ay, naglako ng pagkain doon sa call center. Hello? Si Marilyn ba to? Oo. Pinatawagan ka sa akin ng nanay mo. Nandito siya ngayon sa ospital. Bakit siya nasa ospital? Mabuti pa, pumunta ka na lang dito ngayon sa ospital. Malapit lang ko sa palengke. Hari, maraming salamat ulit sa pagligtas mo sa nanay ko. Wala yan, Marilyn. Paano? Mauna na ako. Kasi nilakad pa ako. It was nice meeting you, Marilyn. Salamat ulit. Josie. Po? Kung ganyan naman kagwapo yung nagsagasa sa akin, kahit ulit-ulit ang nagpapasagasa eh. Salamat, Josie. Punta na natin si nanay. Oo nga. Ayun. Nabalitaan mo na pala yung tungkol sa resignation ni Marilyn. Oo, nag-usap kami kanina. Pero, I am sad na alis siya dito. Tapos mamimiss ko naman talaga siya. Pero, at the same time, masaya ako na aalis rin siya. Bakit naman? Kasi alam ko kung gaano siya ka-importante kay Mommy. So pag nawala siya, parang na rin napilayan si Mommy. It's like she lost one of her most prized possessions and buti nga sa kanya, no? Bakit? Nangyari? Si Marilyn nag-text. Si Aling Perlita daw nasa ospital. Ha? Your mother is suffering from frequent episodes of hypoglycemia. Kaya siya madalas mahilo o manghina. Ano yung hypo? Hypoglycemia. Ang kondisyon na to ay nangyayari kapag bumababa yung sugar level ng katawan ng isang tao. Nangyayari din ito kapag madalas siyang nalilipasan ng gutom o matinding pagod. Dok, ano po yung kailangan naming bilhin na gamot para pumula yung sakit ng nanay ko? Well, yeah. Hindi yung hypoglycemia ang dapat nating problemahin ngayon eh. A well-balanced diet and rest can prevent these headaches from happening. Pero merong nakakabahalang kondisyon ng pasyente na kailangan ng atensyon. May type 2 diabetes ang nanay mo. Diabetes ho? Eh, Dok, ano pong kailangan namin gawin para mawala yung... Right now, the only thing we can do is manage her condition. Reresetahan namin kayo ng gamot na dapat inumin niya regularly. Dapat kakain din siya ng tama para ma-maintain yung sugar level niya. At dapat importanteng huwag siya magpapagod para hindi matrigger yung hypoglycemia. Dok, ibig sabihin po ba habang buhay na nang-aasa ang nanay ko sa gamot? Ganun na nga, Iya. And if she fails to take her medications, maaaring magresulta to ng komplikasyon sa heart or kidney. It can lead to her death. Agad? Dok naman, huwag naman ganun. Death naman agad. Sobra naman yata eh. Ano ba yan? Napagod lang eh. Ito na po yung mga gamot tsaka yung reseta ng doktor. Balik na lang po kayo pag may kailangan pa kayo. Salamat. Marilyn? Darlene, Jerome, maraming salamat at nakapunta kayo dito. Eh, hindi ko na kasi alam kung sino yung tatakbuhan ko. Kaya na pa ako napapahinaan ng loob. Kumusta na si Nay Perlita? Anong sabi ng doktor? May type 2 diabetes daw si nanay. Tapos, kailangan palagi nang inumin yung gamot na nire-reseta ng doktor. Tsaka huwag siya magpapagod para hindi na malayo yung sakit niya. May tutulong ba kami, best friend? Sapat nang nandito kayong dalawa para meron akong ayos sa akin.
Ano nang balak mo ngayon? Ano bang bilin ng doktor sa inyo? Paano na yun? Ikaw na lang siguro ako ng paraan. Ako na lang yung magtatrabaho para kay nanay. May awa naman siguro yung Diyos, di ba? Matatapos lahat ng ito. Huwag na lang kayong ituloy yung pagre-resign mo kay Ma'am Giselle, Marilyn. Maging practical ka naman ngayon. Mas kailangan mo ng pera kaysa po problemahin mo yung pambibili ng gamot ng nanay mo. Alam ba ng mami mo at ng lola mo na nandito ka? Tumakas lang ako, Nay Perlite. Kasi gusto kong makasiguro na okay lang kayo. Salamat, Darlene, ha? Alam mo, ibang-iba ka talaga sa mami at lola mo. Dahil napakabait mong bata. Siyempre naman ho, mabait rin naman kayo sa akin eh. Naalala ko pa nga nung bata ako, parang kakampi na rin yung turing ko sa inyo. Kayo lang naman ho kasi nakakaintindi sa akin eh. At saka, kayo lang naman yung nakakapagpagaan ng loob ko sa tuwing pinapagalitan ako ni Mommy. Alam mo, hindi na rin talaga ibang turing ko sa'yo. Dahil sabay naman kayong lumaki ni Marilyn. Parang anak na rin ang turing ko sa'yo. Swerte nga ako si Marilyn eh, kasi kayo yung nanay niya. Sana kahit kalahati man lang ng pagiging mabuting ina, nakuha rin ni Mommy. Kasi ayoko rin naman ho na nag-aaway kami. Gusto ko rin naman ho na gumaan yung loob ko sa kanya. Kaya ng nararamdaman ko sa tuwing kayo yung kasama ko. Kaya Nay Perlita, pagaling na kayo ha. Kasi ayoko nakikitang nahihirapan ka. Kung may kailangan lang ho kayo, sabihin niyo lang ho sa akin, huwag kayong mahihiya. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa buhay namin ngayon. Diba, mahirap na nga kami. Kasakit pa ng ganun si nanay. Hindi naman magbibigay ang Diyos ng isang pagsubok na hindi mo kaya lagpasan, Marilyn. Ikaw pa bilib na ako sa lakas ng loob mo. Akala mo lang yun. Alam mo, minsan nagtatapang-tapangan lang ako eh. Pero ang totoo, mahina ako. Natatakot din ako. Basta Marilyn, kung mabigat na sa'yo ang lahat, kung hindi mo na kaya, tawagin mo lang ako. Kung kailangan mo ng kausap, o balikat na may iiyakan, isang tawag mo lang sa akin, darating ako para sa'yo. Please pa sa alas 4, Marilyn. Maraming salamat Hindi mo alam kung paano mo napapagaan yung loob ko ngayon. Masaya ako na naging kaibigan kita. Josie, maraming salamat po talaga dun sa pinautang niyo sa amin na kung hindi dahil doon, siguro kami makakalis sa ospital ni nanay. Hayaan niyo po, kapag nakaluwag ako, bayaran ko po kayo. Ay, naku, muna isipin yan, Marilyn. Hindi ko kailangan yung extra cash na yun. Ka mag-alala, ano ka ba? Nay! Oh! Nay! Ano ba? Ako na po yan. Nay naman, magpahinga na lang po kayo. Hindi, kasi magluluto sana ako. Magde-deliver ako dun sa mga nurse sa ospital. Sayang tanghalian na, oh. Nay, di ba sabi ng doktor, magpahinga na lang kayo. Makinig naman kayo. Huwag na kayo magtrabaho. Kami na bahala dito. Kakabalik mo lang galing ospital. Dapat nagpapalakas ka, hindi yung nagpapaka-haggard ka. Pwede ba tigilan nyo na ako? Hindi pa ako inutil, ha? Nay naman, hindi naman sa ganun. Pero ayaw lang namin na masama ka ulit. Kaya makinig na lang kayo sa akin. Magpahinga na lang po kayo, Nay. Kami nang bahala. Kami na gagawa, Marcy. Sige na, kami na, Marcy. Giselle, nag-long distance si Ziggy. Next week pa raw siya uuwi from Thailand. So, ikaw na muna ang makipag-meet sa mga suppliers. Sige ha, Mama.
Darlene, mukhang puyat ka na naman. Saan ka na naman gumimik? Pumunta ako ng hospital kagabi, Lola. At sino dinala mo sa ospital? Si Nay Perlita po. Kasi may diabetes po siya and she needs to be on medication regularly. Nananadya ka ba talaga, Iha? You know how I feel about those two. Bakit ba pinagsisiksikan mo ang sarili mo sa mga pangit na yon? Lola, because I care about them. Kasi mga kaibigan ko sila. Darlene, they're not worthy to be your friends. Kung hindi ka marunong pumili ng mga kaibigan, ako ang pipili para sa'yo. Nabalitaan ko yung nangyari sa nanay mo. Kamusta na nga pala si Perlita? Nakauwi na po sa bahay si Inay. Andun lang po siya para magpahinga kasi bawal po siya masyado magpagod, sabi ng doktor. Nag-research kasi ako. Lifetime na pala yung maintenance ng sakit na yan, ano? Tsaka, malaki pala yung magagastos ninyo para mapanatili yung kalusugan ni Perlita. Marilyn, gusto ko sana makatulong. Paano naman po, Ma'am Giselle? Kung okay lang sa'yo, ibabalik kita bilang personal assistant ko. Tataasan ko yung sweldo mo, tapos bibigyan kita ng mga medical benefits na magagamitin yung dalawa ni Perlita. Huwag mong pag-isipan, Marilyn. Gusto ko lang naman tumulong sa inyo dahil sa mga krisis na nangyayari sa inyong dalawang magnanay ngayon eh. Isipin mo na lang si Perlita. Isipin mo kung anong makakabuti para sa kalagayan ninyong dalawa. Marilyn, tinanggihan mo yung offer ni Ma'am Giselle. Bakit mo naman ginawa yun? Yun na sana magiging solusyon mo sa problema mo. Aminin ko naman talaga na maganda yung offer ni Ma'am Giselle, pero nangako na ako kay Inay na titigil na ako sa pagtrabaho ko dito. Ayoko naman na magkaroon pa kami ng rason para mag-away ulit, magkatampuhan ulit. Paano yung pambayad sa ospital, yung gamot, check-up? Saan mo kukunin yung pambayad doon? Ako na magpapatuloy doon sa trabaho ni Inay. Ako na yung magde-deliver ng pagkain doon sa call center malapit sa amin tuwing gabi. Total, yung klase ko naman tuwing hapon lang eh. Gagawin ko yung paraan. Yan ang mamimiss ko sa'yo, best friend eh. Ang pagiging maabilidad mo, wala yatang problemang walang solusyon sa'yo. Yung totoo. Ang mamimiss mo siguro talaga yung asarin ako, biruin ako. Yun yung mamimiss mo eh. Oh, tsaka yung yung pagiging pikon mo, tsaka yung pagiging iyakin mo, tsaka yung... Pagiging unggoy ko. Hindi. Pero, alam mo, siguro mamimiss mo yung ginagawa ko sa'yo kapag napipikon ako sa'yo. Alin doon? Eto! Ito yung sampal yan eh. Sampal yan eh. Ito. Basta mamimiss kita, Marilyn. Sige na. Minsan lang naman ako humingi ng favor sa'yo. Pumayag ka na, please. No way, Darlene. Hindi ako papayag na maging chaperone ng secret boyfriend mo. I'm not your yaya. Bakit hindi mo na lang hatakan yung pangit mong friend na si Madeline? It's Marilyn, okay? And besides, hindi na siya nagtatrabaho para kay Mommy. It's not my problem anymore. Bakit kasi hindi ka mag-boyfriend na pwede mong i-date out in the open? If I were you, magbo-boyfriend ako na pasok sa standards ng mga Carbonell. You know what? Wala namang problema kay Jerome. In fact, he's an amazing guy. In that case, good luck na lang sa inyong dalawa. Habang buhay ka magtsatsaga sa mga cheap dates, sa ilog, sa park, with a chaperone on the side. Anak, parang ang dami ata ng niluto mo. May darating ka bang bisita? Na hindi po. Kasi magde-deliver po ako ng pagkain mamaya sa call center. Bakit wala ka bang pasok sa resort?
nag-take effect na po kasi yung resignation letter ko eh. Kaya wala na po akong iintindihin pa, kundi ito, yung pagde-deliver ko po ng pagkain. Para naman meron tayong pambili ng gamot yun eh. Tinupad mo yung pangako mo. Siyempre naman, Nay. Pag-usapan na natin yun, di ba? Sundin ko po kayo. Nay, bakit po? Kasi dapat ang gumagawa niyan, di ba? Anak lang kita. Napakabata mo pa para magpasa ng mga ganong kalaking responsibilidad. Nay, pamilya tayo. Walang kaso kung sino yung inaalagaan, kung sino yung nag-aalaga. Kasi ang importante, nagmamahalan tayo at nagtutulungan. Yun na po akong intindihin. Kaya ko naman po eh. Basta mangaw kayo, Nay, susundin niyo yung doktor para lumakas kayo agad. Tsaka lumusog na ulit kayo, ha? Pangako, anak. Kinausap ko na si Allison pero ayaw niya talaga pumayag. So, baka kailangan natin i-postpone yung date natin. Darlene, kapag pinospone natin yung mansari natin, hindi na mansari yung tawag doon. Eh, ano gusto mong gawin ko? Ang higpit-higpit na sa akin ni Lola ngayon. Tsaka pag nakita niya tayo sa labas na tayong dalawa lang, you know what that would be? That would be the end of our relationship. Baka yung gawin ng paraan. Subukan ko, pero nandiyan si Lola. Alis ka muna, alis ka muna. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Sige, puntahan mo. Hi, Lola. Darlene, I've been looking for you, Iha. Bakit po? I've arranged a date for you tonight. Saan po? Magdi-dinner tayo. Ito na pala. You know na Ryan, right? Yes, but I don't think that it is a... Boto kami ng daddy mo kay Ryan. Kasi magkakaibigan ng mga pamilya namin. So, let's go and change. So we can go. Okay? Magbibihis na ako. Sige po. Magbihis ka na rin. Ay po. Let's go. Keith! Ano? Keith! Asan yung babaeng yun? Darlene. Jerome. Darlene, huwag ka nang tumuloy. Ayoko makasama mo yung gagong Ryan na yun. Jerome, ayoko na naman pumunta, pero anong magagawa ko? Ang alam ni na Lola, wala akong boyfriend. So kung hindi ako tumuloy doon, anong iisipin nila? Magtataka sila. Ano gusto mong gawin ko? Tumunga nga ako dito habang nakikipag-date ka sa ibang lalaki. Yung kaaway ko pa. You know what, Jerome? You have to trust me. Hindi ko naman hahayaan na may gawin si Ryan sa akin. Besides, nandun si Daddy, nandun si Lola. So, I assume wala naman talaga siyang gagawin. Sige na, huwag ka na magtampo. Please. Please, huwag ka na magtampo. Happy naman ng mga investors natin sa Taiwan. So, That's good. Dito po tayo na another business. So, sa real estate nila gusto pumasok. oo. Lola, Daddy, parating na yung driver. Bakit ang tagal? Nagpagas po muna siya eh. Tanga-tanga naman niya. Malilita tayo sa reservation sa atin. I know. Saan na ba yung driver niya? Marilyn! Perlit! Oh! Kamusta naman tong ever beautiful kong anak-anakan, ha? Kamusta yung food delivery service mo? Hindi po maganda yung kinikita. Kahit anong gawin ko, hindi pa rin kayang tustusan yung pagpapagamot, yung pambili ng gamot. Kahit maubos ko siguro yung pagkain, hindi pa rin ho aabot eh. Paano yan? Anong balak niyo? Saan niyo kukunin yung kulang? Hindi ko alam. Ayoko naman po
madagdagan na naman yung utang namin. Mabaon na naman kami sa utang. Ayoko kung mangyari ulit yun. Alam mo namang hindi pwede magbintis ng inom ng gamot yung nanay mo, di ba? Baka lalong lumala yung sakit niya. Eh kung may extra lang naman talaga ako, ibibigay ko sa inyo. Alam mo naman yun, di ba? Alam ko po yun, Mama Josie. Kaya nga po, hindi ko naman po kayang umasa lang doon sa pagtitinda ko ng pagkain. So, anong binabalak mo? Okay, thank you. Marilyn? Oh, bakit ka nandito? Sana nagpasabi ka. Bakit po? Nakakabala po ba ako sa inyo? Gusto niyo po, bumalik na lang po ako sa ibang araw. Hindi. May problema ba? May kailangan ka ba? Ma'am Giselle, gusto ko po sanang tanungin kayo kung tatanggapin niyo pa po ba ako bilang maging personal assistant niyo ulit? Ay, oo, syempre. Welcome ka dito, syempre. Diba nga, pinunit ko pa nga yung resignation letter mo sa harapan mo. Maraming salamat po, Ma'am Giselle. Anak, baka hanggang bukas na lang tong gamot ko. May naitabi ka pa bang pambili dyan? Nay, gagamitin ko muna yung hinanda natin para dun sa renta dito sa bahay. Paano pag naningil si Mrs. Reyes? Anong gagawin natin? Ako na pong bahala doon. Meron naman akong inihintay na paparating na pera. Saan naman manggagaling yun? Nay, huwag sana kayong magagalit. Pero binawi ko po yung resignation ko kay Ma'am Giselle. Sir, kayo na hinala po kasi kilos niya. Nahuli ko po siya nagtatago at pinapanood kayo. Yan ba tinuturo sa'yo ni Giselle, ha? Ang suwayo ng sarili mong ina? Wala namang masama doon, Makakatulong naman sa kanilang dalawa yun, eh. Tingin mo makakatulong sa kanilang mag-ina yun? Hindi kaya mas dagdagan mo yung problema nila na magkahiwalay na talaga sila? Marilyn! Ibang klase ka talaga, no? Paano mo nagawa yun, ha? Paano mo nagawang utuin si Marilyn at bumalik sa trabaho? Hanggang kailan nyo ba patatagalin yung alitan yun ni Marilyn? Okay lang naman sa akin magtrabaho siya, eh. Basta wag lang sa mga karbonel. Kung sinasabi mo talaga na hindi ka monster, then let Marilyn go. Para hindi na sila mag-away ni Nay Perlita. Nakikiusap ako. Kung alam mo kung nasan si Marilyn, sabihin mo na sa akin. Dahil nababaliw na ako sa kakahanap sa batang yan. Biging kinabukasan